Andres Bonifacio, ama ng Katipunan at ng himagsikang Pilipino. Si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863, siya ay lumaki sa isang mapagkumbabang pamilya sa Tondo, Maynila. Dahil sa kahirapan, hindi siya nakapagtapos ng formal na edukasyon, ngunit nagkaroon ng malawak na kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikisalamuha sa mga makabayang individual. Noong 1892, kasama ang ilang mga kasamahan, itinatag ni Bonifacio ang Katipunan, isang lihim na samahang naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ang Katipunan ay mabilis na lumago at kumalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong Agosto 1876, natuklas ang Katipunan at nagsimula ang himagsikang Pilipino. Si Bonifacio ay naging supremo ng Katipunan at pinangunahan ng mga Katipunero sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Gayunpaman, dahil sa mga di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga lider ng Katipunan at ng mga Ilustrado, si Bonifacio ay hindi napili bilang presidente ng revolusyonaryong pamahalaan. Dahil dito, si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay pinatay sa bundok ng Maragondon noong Mayo 10, 1877. Ang buhay at kamatayan ni Andres Bonifacio ay isang paalala sa atin ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at ng pagsusumikap para sa isang mas maayos na kinabukasan. Siya ay tinuturing na isang tunay na bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. At ito si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan at ng himagsikang Pilipino. Apolinario Mabini, ang utak ng revolusyon. Sa isang maliit na bahay sa bayan ng Talaga, Tanawan, Batangas, isinilang ang isang batang lalaki na magiging isa sa mga pinakamaimpluwensyang Pilipino sa kasaysayan. Siya ay si Apolinario Mabini, ang lalaking nag-iwan ng malaking marka sa ating bansa sa kabila ng kanyang pisikal na kapansanan. Mula sa isang mahirap na pamilya, nagsikap si Mabini na makapag-aral. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, nagtagumpay siyang makapagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Dito nagsimulang umusbong ang kanyang matalas na isip at malalim na pag-unawa sa batas at politika. Nang magsimulang kumulo ang damdaming makabayan laban sa mga Espanyol, hindi nag-atubiling sumama si Mabini sa revolusyon. Sa kanyang matalinong pag-iisip, naging tagapayo siya kay Emilio Aguinaldo at gumawa ng mga mahahalagang dokumento tulad ng Dekalogo, isang gabay sa mabuting pamamahala at ang konstitusyon ng Biak na Bato, ang unang konstitusyon ng Pilipinas. Dahil sa kanyang malaking kontribusyon, tinawag siyang utak ng revolusyon. Ngunit ang kapalaran ay may kakaibang plano para kay Mabini. Sa kasagsagan ng kanyang paglilingkod sa bayan, sinubok ang kanyang katatagan nang siya ay magkasakit at maparalisa mula sa ulo hanggang paa. Ang sakit na ito ay tila isang malaking hadlang sa kanyang mga pangarap, ngunit hindi siya nagpadala. Mula sa kanyang higaan, patuloy siyang nagbigay ng payo at natubay sa mga pinuno ng revolusyon. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng isang bayaning hindi natitinag kahit na may mga pisikal na limitasyon. Nang dumating ang mga Amerikano, tumanggi si Mabini na sumuko at manumpa ng kanyang katapatan sa Estados Unidos. Dahil dito, ipinatapon siya sa Guam. Kahit na malayo ang kanyang bayan, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas. Nang maglaon, pinayagang bumalik si Mabini, ngunit patuloy na binabantayan.
Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang hinarap, hindi nawala ng pag-asa si Mabini. Patuloy siyang naniniwala sa kalayaan ng Pilipinas. Namatay siya noong Mayo 13, 1903 sa Maynila dala ng sakit. Ang buhay ni Apolinario Mabini ay isang inspirasyon sa bawat Pilipino. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, nagawa niyang mag-iwan ng isang malaking pamana sa ating bansa. Ang kanyang mga ideya at prinsipyo tungkol sa pagmamahal sa bayan, pagiging mapagkumbaba at pagsisikap ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Siya ay hindi lamang isang bayani, kundi isang tunay na inspirasyon. Ang kanyang mga huling salita, "Ang aking pagkamatay ay isang pagpapakita ng aking pagmamahal sa bayan," ay nagpapatunay na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang puso ay para sa Pilipinas. Ang kwento ni Apolinario Mabini ay hindi lamang tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa isang bansa na nagsusumikap para sa kalayaan. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng pagtsatsaga at ng pagmamahal sa bayan. At ito ay isang kwento na dapat nating ipaalala sa bawat henerasyon ng mga Pilipino. Sino nga ba ang hindi magiging inspirasyon ang buhay ni Apolinario Mabini? Isang lalaking nagpakita sa atin na kahit na tayo ay may mga limitasyon, kaya nating makamit ang ating mga pangarap kung tayo ay may sapat na determinasyon at pagmamahal sa bayan. At ito ang kwento ni Apolinario Mabini, ang utak ng revolusyon. Sino si Ferdinand Marcos Sr. at ano ang kanyang mga nagawa? Si Ferdinand Edralin Marcos, o mas kilala bilang Makoy, ay ipinanganak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Ang kanyang ama ay si Don Mariano Marcos na naging kongresista sa Ilocos at gobernador sa Davao. Ang kanyang ina naman na si Josefa Edralin ay isang guro sa kanilang bayan. Si Ferdinand Marcos ay panganay sa magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Dr. Pacifico, Elizabeth, at Fortuna. Kanyang napangasawa si Imelda Romualdez na isang modela at beauty queen na tinaguriang The Iron Butterfly. Sa mga sumunod na dekada, naitatag nina Ferdinand at Imelda ang kanilang mga sarili bilang isa sa mga pangunahing mag-asawang politikal sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng 3 anak. Ang panganay na anak na babae na si Aimee, ang anak na lalaki na si Ferdinand Jr. o mas kilala bilang Bongbong at kasalukuyang Pangulo ng Bansa, at bunsong anak na babae na si Irene. Si Ferdinand ay isang abogado at politiko ng Pilipinas at naging pinuno ng Estado mula 1966 hanggang 1986. Siya ay nag-aral sa Maynila at nag-aral ng abogasya noong huling bahagi ng 1930s sa Universidad ng Pilipinas malapit sa lungsod na iyon. Si Ferdinand Marcos ay nilitis para sa pagpatay noong 1933 sa isang kalaban sa politika ng kanyang politikong ama. Siya ay napatunayang nagkasala noong Nobyembre 1939. Ipinaglaban niya ang kanyang kaso sa pamamagitan ng pag-apila sa Korte Suprema. Nanalo at napawalang sala makalipas ang 1 taon. Naging trial lawyer siya sa Maynila. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay isang opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Naging pinuno ng kilusan ng gerilya ng mga Pilipino at ito ay isang pangunahing dahilan ng kanyang tagumpay sa politika. Mula 1946 hanggang 1947, si Marcos ay isang technical assistant ni Manuel Rojas, ang unang naging Pangulo ng Malayang Republika ng Pilipinas.
Naging miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan mula 1949 hanggang 1959 at ng Senado mula 1959 hanggang 1965 at nagsilbing Pangulo ng Senado mula 1963 hanggang 1965. Noong 1965, tumiwalag si Marcos na isang kilalang miyembro ng Liberal Party na itinatag ni Rojas matapos mabigong makuha ang nominasyon ng kanyang partido bilang Pangulo. Tumakbo siya bilang kandidato sa pagkapangulo ng Partido Nacionalista laban sa Pangulo ng Liberal Party na si Diosdado Macapagal. Si Marcos ay nanalo at pinasinayaan bilang Pangulo noong Disyembre 30, 1965. Noong 1969, siya ay muling nahalal, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagsilbi sa ikalawang termino. Sa kanyang unang termino, nakagawa siya ng pag-unlad sa agrikultura, industriya at edukasyon. Gayunpaman, ang kanyang administrasyon ay nabagabag sa pamamagitan ng pagtaas ng mga demonstrasyon ng mga estudyante at marahas na aktibidad ng mga aktivista at makakaliwang grupo sa lungsod. Noong September 21, 1972, ipinataw ni Pangulong Marcos ang batas militar sa Pilipinas. Dahil sa lumalalang pagkilos ng mga komunista at subversibong puwersa ang nagpasimula ng krisis sa bansa. Ang mga pinuno ng simbahan ay kasama ring bumatikos sa pamahalaan. Mabilis na kumilos si Pangulong Marcos. Sa mga lalawigan, ang mga komunistang New People's Army at mga Muslim na separatistang Moro National Liberation Front ay nagsagawa ng mga aktibidad na naglalayong ibagsak ang sentral na pamahalaan. Sa madaling salita, nakikipaglaban si Marcos sa maraming larangan at kailangan niyang gawin ang nararapat dahil ang mga komunista ay dinala na ang kanilang mga armas sa Northern Luzon. Sa ilalim ng martial law, nagkaroon ng extraordinary powers ang Pangulo, kabilang ang kakayahang suspindihin ang writ of habeas corpus. Inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pagtatapos ng batas militar noong Enero 1981. Si Pangulong Marcos ay isang bayani sa mga nakakaalam at nagpapahalaga sa kanyang kahangahangang pagganap at mga nagawa. Gayunpaman, siya ay isang aso sa mga taong naiinggit sa kanyang katalinuhan, pananaw at pag-intindi sa kinabukasan ng bansa. At isang buhong sa mga taong inggit at sakim sa kapangyarihan, mapaghiganti at puno ng puot. At ito ang ating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang ika-10 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa kanyang mga nagawa. Si Pangulong Marcos ang kaisa-isang presidente ng Pilipinas na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa buong bansa. Ito ay Pan-Philippine Highway o mas kilala sa tawag na Maharlika Highway o Daang Maharlika. Ang highway na ito ay may habang 3,517 kilometers. Pinagdurugtong nito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Maharlika Highway ay kilala sa tawag ng mga Cebuano na Dalang Halangdon. Tinatawag din ito na Asian Highway 26 o AH-26. Papaano ba nito pinagdurugtong ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ang Maharlika Highway ay binubuo ng network of roads, expressways, bridges, and ferry services. Ibig sabihin kapag tawid dagat, ang mga barko ay dumadaan sa iisang ruta lamang at ang ruta na iyan ay bahagi ng Pan-Philippine Highway o mas kilala sa tawag na Maharlika Highway.
Ang Maharlika Highway ay tinaguri ang the principal transport's backbone component of the national transport. Ibig sabihin, kapag sinabing backbone, kung ihahalin tulad sa isang tao ay hindi na makakatayo kung wala ang buto sa likod o ang gulugod. Ang Maharlika Highway ay ang gulugod ng transportasyon sa buong bansa. Kung wala ang Maharlika Highway ay hindi makatatayo o hindi susulong ang transportasyon sa Pilipinas. Idagdag pa rito ang Circumferential Road 1 to 10 o ang C1 to C10 na ang pinakakilala nga natin sa mga ito ay ang C5. Tanging si Pangulong Ferdinand Marcos lamang ang kaisa-isang pangulo sa Pilipinas na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa buong bansa na nagsisimula sa Luzon at ang dulo ay nasa Mindanao. At ito ang ilan sa mga tulay na pinagawa ni Pangulong Marcos. Una ay ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Ito ay ang Gandaba Viaduct Bridge. Nagsisimula ito sa Bulacan at ang dulo ay nasa Pampanga. Pinagawa ito ni Pangulong Marcos noong 1976 at may habang 5 kilometers. Binabagtas ng tulay na ito ang Gandaba Swamp at ang Pampanga River sa NLEX o ang North Luzon Expressway. Tinagurian ang tulay na ito na the major trade artery to the north. Ang ibig sabihin, ang tulay na ito ay pangunahing daluyan ng mga kalakal papasok at palabas ng bahaging norte ng Pilipinas. Samantala, sa magkakahiwalay na taon ay 3 tulay ang ipinagawa ni Pangulong Marcos sa Leyte. Noong 1972 ay ipinagawa ang Mao Bridge at San Juanico Bridge na may habang 2.16 kilometers. Pinagdurugtong ng San Juanico Bridge ang Samar at Leyte. Noong 1975 naman ay ipinagawa ang Biliran Bridge sa Leyte. Ang Bunton Bridge sa Cagayan naman ay ipinagawa noong 1974. Ito ay may habang 1.37 kilometers. Patapat Viaduct Bridge sa Ilocos Norte noong 1986, pinagdurugtong nito ang Ilocos Norte at Cagayan Province. Ito ay may habang 1.3 kilometers. Magapit Suspension Bridge sa Cagayan noong 1978. Waktan Mandaue Bridge sa Cebu noong 1973, Lukban Bridge sa Cagayan noong 1978, Magdiwang Bridge sa Sibuyan, Romblon noong 1975, Kalilayan Bridge sa Quezon Province noong 1984, Agus Bridge sa Lanao del Norte noong 1978, Amnay Bridge sa Sablayan Occidental, Mindoro noong 1985, Kawayan Bridge sa Sorsogon City noong 1977, Don Mariano Marcos Bridge sa Dolores Abra noong 1974, General Luna Bridge sa Cabanatuan, Nueva Ecija noong 1974, San Jose Bridge sa Rodriguez Rizal noong 1978, Sindangan Bridge sa Sindangan, Zamboanga del Norte noong 1967, Sipocot Bridge sa Sipocot, Camarines Norte noong 1972, Tamontaka Bridge sa Maguindanao noong 1965, at Wawa Bridge sa Liloan, Southern Leyte noong 1977. Sa usaping transportasyon pa rin noong 1972, sa bisa ng Executive Order No. 381 ay pinalaki at pinaayos ang Manila International Airport o MIA. Noong 1977 naman ay pinagawa ang Port of Cagayan de Oro at ipinagawa naman ang Port of General Santos City noong 1968. Sa bisa ng Presidential Decree No. 505 ay itinatag ang Philippine Port Authority noong 1974. Tayo ay dumako naman sa sektor ng enerhiya. Ito ay patungkol sa usapin ng kuryente na dumadaloy sa ating mga tahanan. Noong panahon ni Pangulong Marcos ay napakaraming power plant ang pinagawa niya upang mag-supply ng kuryente hindi lamang sa ating mga tahanan kundi sa lahat ng mga establishmento at mga pabrika sa buong Pilipinas.
isa-isahin natin. Palimpinon Geothermal Power Plant, ipinatayo sa Valencia, Negros Oriental noong 1983. Calaca Coal Power Plant sa Batangas noong 1984. Magat Hydroelectric Power Plant sa Isabela noong 1978. Pantabangan Masiway Hydroelectric Power Plant sa Nueva Ecija noong 1977. Pulangi Hydroelectric Power Plant sa Bukidnon noong 1986. Agos 7 Hydroelectric Power Plant sa Iligan City noong 1982. Agos 6 Hydroelectric Power Plant sa Iligan City, Lanao del Norte noong 1979. Agos 5 Hydroelectric Power Plant sa Iligan City, Lanao del Norte noong 1980. Agos 4 Hydroelectric Power Plant sa Lanao del Norte noong 1979. Agos 2 Hydroelectric Power Plant sa Sagirayan, Lanao del Sur noong 1975. Kalayaan Hydroelectric Power Plant sa Laguna noong 1983. Angat Hydroelectric Power Plant sa Bulacan noong 1967. Tiwi Geothermal Power Plant sa Albay noong 1979. Cebu Geothermal Power Plant noong 1981. Leyte Geothermal Power Plant noong 1977. Makiling Banao Geothermal Power Plant sa Kalawan, Laguna noong 1977. At Bataan Nuclear Power Plant noong 1976. Ang mga nabanggit na power plant ay hindi lamang naghahatid sa atin ng kuryente, kundi naghahatid din ng daloy ng tubig sa mga gripo ng ating tahanan at naghahatid din ng daloy ng tubig sa mga irigasyon sa mga palayan sa buong Pilipinas. Ang lahat ng power plant na ito ay pinakikinabangan ng mga Pilipino mula pa noong panahon ni Pangulong Marcos hanggang sa panahon natin ngayon at maging hanggang sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Tayo ay dumako naman sa sektor ng edukasyon. Noong panahon ng Pangulong Marcos ay maraming paaralan sa kolehiyo ang ipinatayo. Malaking bahagi ng budget ng gobyerno ay inilalaan sa edukasyon noon, kaya naman ang ating lahi o lahing Pilipino ang tinaguri ang pinakamagaling mag-Ingles na lahi sa buong Asya. Ang Pilipinas ang pinakamataas ang literacy rate noon sa buong kontinente ng Asya. Narito ang ilan lamang sa universities at state colleges na ipinatayo ni Pangulong Marcos. Abra State Institute of Science and Technology, itinatag noong 1983. Adjong Memorial Polytechnic State College, itinatag noong 1970s. Basilan State College, itinatag noong 1984. Bicol University, itinatag noong 1969. Cagayan State University, itinatag noong 1978. Camarines Sur Polytechnic College, itinatag noong 1983. Capiz State University, itinatag noong 1980. Central Mindanao University, itinatag noong 1965. Cotabato City State Polytechnic College, itinatag noong 1983. Cotabato Foundation College of Science and Technology, itinatag noong 1967. Davao del Norte School of Fisheries, itinatag noong 1969, mas kilala ngayon na Davao del Norte State College. Don Mariano Marcos Memorial State University in La Union, itinatag noong 1981. Guimaras State College, itinatag noong 1978. Isabela State University, itinatag noong 1978. Kalinga Apayao State College in Tabuk, Kalinga, itinatag noong 1970. Leyte Normal College, itinatag noong 1976. Malita Agribusiness and Maritime and Aquatic School of Technology, itinatag noong 1966. Mariano Marcos State University, itinatag noong 1978. Mate Community College or MCC, itinatag noong 1972, mas kilala ngayon bilang Davao Oriental State College of Science and Technology. Mindanao State University in General Santos City, itinatag noong 1971.
Mindanao State University in Iligan City, itinatag noong 1968. Mindoro State College of Agriculture and Technology in Calapan City, itinatag noong 1966. Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology in Calapan City, itinatag noong 1983. Northern Negros State College of Science and Technology, itinatag noong 1971. Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, itinatag noong 1971. Occidental Mindoro State University, itinatag noong 1966. Pampanga Agricultural College, itinatag noong 1974. Pangasinan State University, itinatag noong 1979. Philippine State College of Aeronautics, itinatag noong 1969. Quirino State University, itinatag noong 1976. Rizal Technological University, itinatag noong 1969. Southern Leyte State University, SLSU Sogod, itinatag noong 1969. SLSU Bontoc, itinatag noong 1983. SLSU Hinunangan, itinatag noong 1975. SLSU San Juan, itinatag noong 1983. SLSU Thomas Opus, itinatag noong February 1, 1986. Sulu State College, itinatag noong 1982. Surigao del Norte School of Arts and Trades, itinatag noong 1969. Mas kilala ngayon bilang Surigao State College of Technology. Surigao del Sur State University, itinatag noong 1982. Tawi-Tawi Regional Agricultural College, itinatag noong 1975. Technological University of the Philippines, itinatag noong 1971. University of Northern Philippines, itinatag noong 1965. University of Southeastern Philippines, itinatag noong 1978. West Visayas State University, na itatag bilang university noong January 1986. Western Mindanao State University or WMSU, naging universidad noong 1978, kasunod nito ang pagtatayo ng mga satellite campuses sa WMSU. At ito ang ilan sa mga matataas na paaralan na naitatag sa pamumuno ni Pangulong Marcos.
Dumako naman tayo sa mga ospital at iba pang infrastruktura. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, nakita rin ng mga Pilipino ang pagtatayo ng mga hindi pa nagagawang edifisyo at mga infrastruktura na ang karamihan ay nakatayo pa rin sa pagmamalaki hanggang ngayon na nagsisilbi sa mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Noong panahon ni Marcos nang itayo ang mga nangungunang ospital sa Pilipinas, ito ay ang Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines at ang National Kidney and Transplant Institute. Ang mga lugar ng kultura, turismo at makasaysayang lugar ay tinayo din sa panahon ni Pangulong Marcos. Ito ay ang Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater, Philippine International Convention Center, ang National Arts Center na ngayon ay Makiling Center for the Arts na tahanan ng Philippine High School for the Arts, Nayong Pilipino at People's Park in the Sky sa Tagaytay City. Upang matugunan ang pagdagsa ng mga taong lumilipat sa mga sentrong kalunsuran mula sa kanayunan na nagdulot ng sandamakmak na iba pang problema tulad ng karahasan, kaguluhan sa lipunan, pagkasira ng kapaligiran at limitadong probisyon ng pabahay, si Pangulong Marcos ang nagbuo ng bagong Lipunan Improvement of Sites and Services o mas kilala sa tawag na BLIS. Ito ay mga proyekto sa Maynila at sa mga rural na lugar upang bigyan ng tirahan ang mga pinakamahihirap sa bansa. May kabuoang 230,000 pabahay ang itinayo mula 1975 hanggang 1985. Pinabuti niya ang mas lumang mga network ng mga pambansang kalsada na nag-uugnay sa mga lalawigan at ni-rehabilitate ang mga ito sa matibay na konstruksyon. Marami sa mga proyektong ito ang nagpagaan sa mga bottleneck ng transportasyon sa loob ng mga lalawigan at sa mga probinsya at pinahusay ang mga paglalakbay sa isla sa loob ng malalaking isla. Iniugnay niya ang mga ito sa mga pagtatayo ng paliparan. Kung ihalin tulad lamang si Marcos sa kanyang programa sa pagtatayo ng mga infrastruktura sa kanyang unang 2 termino lamang, siya ay may tuturing na isang natatanging pangulo. Sa katotohanan, ay marami pa siyang ginawa, lalo na noong panahon ng martial law. Ang programa sa pagtatayo para sa pagpapabuti ng mga gusali ng pampublikong paaralan, lalo na sa antas ng elementarya, ay isa lamang ang pinakaunang programa ni Pangulong Marcos. Sana alalahanin din natin ang kanyang mga naiambag sa pagpapaunlad ng Pilipinas at magkaroon ng pagkakaisa para sa ikauunlad ng bansa. Mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito ang mga listahan ng mga kinikilalang Pilipinong Pangulo o pinuno ng Estado sa kasaysayan ng Pilipinas at ang makabuluhang kanilang nagawa. Unang Pangulo, Emilio Aguinaldo, 1898 to 1901. Namuno siya sa isang pag-aasa laban sa pamahalaang Kastila noong taong 1896. Namuno rin siya sa ikalawang pangdigma laban sa sandatahang Kastila noong taong 1898 habang kakampi ang mga Amerikano. Bilang pinuno ng himagsikan, isinakatuparan niya ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo, 1898. Nagdisenyo sa bandila ng Pilipinas na siyang iwinagayway sa Kawit, Cavite noong Hulyo 12, 1898. Ikalawang Pangulo, Manuel L. Quezon, 1935 to 1944. Itinuturing na ama ng wikang Pilipino. Ipinatupad ni Pangulong Quezon ang 8-hour labor law dahil sa problema ng mga manggagawa. Pinatupad rin niya ang minimum wage law. Pinaunlad ni Pangulong Quezon ang pambansang seguridad sa tulong ng National Defense Act. Naipatupad rin niya ang Payne-Aldrich Law
na nagpapababa ng ating buwis. Ikatlong Pangulo, Jose P. Laurel, 1943 to 1945. Si Pangulong Laurel ang nanguna sa paghahain ng mga probisyon sa Bill of Rights ng ating saligang batas. Noong 1944, sa pamamagitan ng Proclamation No. 21, idineklara ni Laurel ang martial law sa bansa. Sinundan ito ng Proclamation No. 30 na nagdedeklara naman ng pakikidigma ng Pilipinas laban sa Amerika at United Kingdom. Dahil sa mga nangyari sa ilalim ng Laurel government, maraming Pilipino ang tumutol sa kanyang pamumuno. Ang ikaapat na Pangulo, Sergio Osmeña, 1944 to 1946. Sa pagkakatalaga niya sa posisyon at muling pagkakatatag ng Commonwealth Government, unang binigyang tuon ni Pangulong Osmeña ang pagbangon ng Pilipinas mula sa sinapit nitong pagkasira dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Muli rin niyang isinaayos ang mga sangay ng gobyerno. Binuo niya ang kanyang gabinete at binuhay ang kapangyarihang kataas-taasang hukuman. Itinulak din ni Pangulong Osmeña sa US Congress ang pagpapasa ng Bell Trade Act. Nang maaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos, nakatulong ito ng malaki sa ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng Bell Trade Act, nabigyan ng pagkakataon ang bansa na makapagluwas ng ating mga pangunahing produkto sa Amerika nang walang kinakailangang bayarang buwis. Ikalimang Pangulo, Manuel Rojas, 1946 to 1948. Si Pangulong Rojas ang nagbuo ng konsepto ng pagtatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapayabong ang ekonomiya ng bansa. Tinutukan din ni Pangulong Rojas ang sektor ng agrikultura. Ipinroklaman niyang gawing epektibo sa buong bansa ang Rice Share Tenancy Act of 1933 na sinusugan ng Republic Act 1946 o ang Tenant Act. Bagamat pagbangon ang naging tema ng bawat pagkilos ng Administrasyong Rojas, binalot naman ito ng mga kontrobersya. Kabilang dito ang korupsyon sa kanyang pamahalaan at ang pang-aabuso ng militar sa kanayunan na nagpaigting muli sa kilusang makakaliwa, ang hukbo ng bayan laban sa Hapon o Hukbalahap na pinamumunuan ng kanilang supremong si Luis Taruk. Sa kasaysayan, ang dalawang problemang ito ang naging mansa sa magandang pamamalakad sa kanyang gobyerno. Ika-anim na Pangulo, Elpidio Quirino, 1948 to 1953. Pinalawig ni Pangulong Quirino ang mga sistemang irigasyon, ipinatayo ang mga plantang hydroelectric sa Talong Maria Cristina at Bulacan upang lutasin ang problema sa kuryente sa Luzon, pinabuti ang mga lansangan, itinatag ang Bangko Sentral at pagbabangkong rural na nagpapautang sa mga magsasaka at negosyante. Nilikha ni Pangulong Quirino ang Social Security Commission at ang President's Action Committee on Social Amelioration na nangangasiwa sa pagbibigay ng tulong, pautang at kaginhawaan sa mga mahihirap na mamamayan. Ang kanyang programa ay kinabibilangan ng insurance para sa kawalang trabaho, pagtanda, aksidente at kapansanan, kalusugan, pang-ina, at pagpapaginhawa ng Estado. Nabigo si Pangulong Quirino na lutasin ang pagiging hindi pantay sa lupain at kayamanan, lalo na sa mga malalayong pook na rural. Ang problemang ito ang faktor na nagtulak sa paghihimagsik ng Hukbalahap.
Ikapitong Pangulo, Ramon Magsaysay, 1953 to 1957. Kilala sa katawagang Mambo Magsaysay. Isa siya sa pinakahinahangaang dating presidente ng bansa. Si Magsaysay ang kauna-unahang punong ehekutibo ng bansa na nanumpa suot ang Barong Tagalog. Sa kanyang termino, literal niyang binuksan ang pinto ng Malacanang sa publiko at matagumpay din niyang napanumbalik ang tiwala ng mga Pilipino sa hukbong sandatahan ng bansa. Tumutok sa pagpapalago ng sektor ng agraryo si Magsaysay. Kabilang sa mga batas na kanyang isinulong upang maisakatuparan ang kanyang mithiin ay ang pagtatatag ng Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA na nagbigay ng lupa sa mga wala nito. Nilagdaan din niya ang Republic Act No. 1199 na nagbigay ng seguridad sa trabaho sa mga nagsasaka ng lupang hindi nila pagmamay-ari. Sa pamamagitan naman ng Republic Act No. 821, nagawa rin ni Pangulong Magsaysay na makapagtatag ng Agricultural Credit Cooperative Financing Administration na makapagpapahiram ng kinakailangang puhunan sa mga maliliit na magsasaka. Itinuturing ng kasaysayan ang kanyang administrasyon bilang pinakamalinis na pamahalaan mula sa korupsyon. Sa katunayan, kinilala ang Pilipinas noon bilang second cleanest and well-governed country sa buong Asia. Ikawalong Pangulo, Carlos P. Garcia, 1957 to 1961. Inilunsad niya ang Filipino First Policy o Patakarang Pilipino Muna. Nagpanatili ng isang istriktong programa ng paghigpit upang maalis ang korupsyon. Sinikap niyang pigilan ang yumayabong na black market at sinikap na pasiglahin ang ekonomiya. Nilabanan din ni Pangulong Garcia ang komunismo sa bansa noong siya ang Pangulo. Sa bisa ng Republic Act No. 1700, ipinagbawal ang pagsapi sa revolusyonaryong organisasyon na sumusuporta sa komunismo. Sinikap rin ni Pangulong Garcia na buhayin ang mga katutubong sining pangkultura upang pagtibayin ang pagkakakilanlang pambansa ng mga Pilipino. Pinaigsi rin ang panahong pagpaparenta ng mga base militar ng Amerikano sa bansa nang hanggang 25 years na lamang mula sa orihinal na 99 years. Ika-9 na Pangulo, Diosdado Macapagal, 1961 to 1965. Una narito ang pagsasabatas ng Agricultural Land Reform o Republic Act No. 3844 na nagbukas ng oportunidad na magkaroon ng sariling lupang sakahan ang mga maliliit na magsasaka sa bansa. Ilan pa sa makasaysayang kontribusyon ni Pangulong Macapagal ang pagtatatag ng Philippine Veterans Bank, ang paglilipat ng paggunita ng ating araw ng kasarilan mula ika-4 ng Hulyo sa ika-12 ng Hunyo. Sa termino ni Pangulong Macapagal, pinalakas ang aksyon ng bansa sa International Tribunal kaugnay sa karapatan na muling mapasakamay sa Pilipinas ang North Borneo o kilala na ngayon bilang Sabah. Ika-10 Pangulo, Ferdinand E. Marcos, 1965 to 1973, 1973 to 1981, 1981 to 1986. Pagsasaayos ng infrastruktura, kuryente, tubig, pagpapatatag ng sistema ng hudikatura at ng sandatahang lakas, paglaban sa kriminalidad at korupsyon ang tinutukan niyang mga proyekto. Siya ang kaisa-isang pangulo na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa bansa
na tinaguri ang The Backbone of Transportation, ang Maharlika Highway, at siya rin ang nakapagpagawa ng pinakamahabang tulay sa bansa, ang Gandava Viaduct Bridge, at ito ang tinaguri ang The Major Trade Artery to the North. Bukod sa mga ito, ay napakaraming tulay at kalsada ang ipinagawa at ipinaayos ni Pangulong Marcos. Mga power plants para sa supply ng kuryente sa buong bansa. Siya rin ang nakapagpatayo ng napakaraming state universities, colleges, at mababang paaralan sa buong bansa. Pagpapatayo ng mga gusaling pangkalusugan na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo at pinakikinabangan ng mga Pilipino. Sa panunungkulan ni Pangulong Marcos, ang Pilipinas ang may pinakamataas na literacy rate sa buong Asia. Ayon sa naging resulta ng isang pandaigdigang survey noong 1995, si Pangulong Marcos o kilala rin sa katawagang Makoy, ang lumabas na pinakamagaling na naging pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Ika-11 Pangulo, Corazon C. Aquino, 1986 to 1992. Ang kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa. Itinatag niya ang revolusyonaryong gobyerno habang hinihintay na maratipikahan ang 1987 Constitution, ang pagre-reforma sa Family Code of the Philippines at ang pagbabago ng istruktura ng ehekutibong sangay ng gobyerno sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Nagsapribado ng ilang korporasyon na pag-aari ng gobyerno. Sa kabila ng mga positibong naiambag ng kanyang administrasyon sa bansa, hindi may ikakaila na ang electric power shortage ang isang negatibong aspeto ng kanyang pamumuno na hindi nalilimutan ng ilan nating mga kababayan. Maraming negosyo ang lubhang naapektuhan nito. Ika-12 Pangulo, Fidel V. Ramos, 1992 to 1998. Ang unang problemang ginarap ng Administrasyong Ramos ay ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. Sa pagbaba sa pwesto ni nooy Pangulong Cory Aquino, 4 hanggang 12 oras na blackout ang nararanasan ng ating mga kababayan. Pinagkalooban siya ng Kongreso ng dagdag na kapangyarihan upang magbigay lunas sa energy crisis sa bansa. Ginamit ni FVR ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng lisensya sa mga independenteng kumpanyang lumikha ng kuryente upang makapagpatayo ang mga ito ng dagdag na power plant sa loob ng 2 taon. Naging aktibo rin ang Ramos administration sa usaping pangkapayapaan sa pamamaraan ng isang kasunduan sa Moro National Liberation Front o MNLF na pinamumunuan ni Nur Mishwari. Naging masigasig din si Pangulong Ramos sa paglaban para sa ating karapatan sa teritoryong pinag-aagawan sa West Philippine Sea. Ika-13 Pangulo, Joseph Ejercito Estrada, 1998 to 2001. Si Pangulong Estrada ang kauna-unahang presidente ng bansa na nagmula sa industriya ng pelikula. Si Pangulong Estrada ang nagdeklara ng all-out war laban sa grupong Moro Islamic Liberation Front o MILF, kung saan matapos ang 3 buwan mula nang ideklara ang gyera laban sa naturang grupo ay muling napasakamay ng militar ang Camp Abu Bakar na nagsisilbing headquarters ng MILF. Kabilang din sa napasakamay ng mga sundalo ang 13 malalaking kampo, 43 maliliit pang kampo ng MILF na nooy kinikilala pa bilang isang teroristang grupo. Isang napakahalagang hakbang ng isang pangulo ang magpatupad ng ganitong kautusan alang-alang sa kaligtasan ng bansa
laban sa mga banta ng terorismo. Pang-14 na Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, 2001 to 2004, 2004 to 2010. Sa pamumuno ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, umabot sa 4.5 ang average economic growth ng bansa, mas mataas kaysa sa Administrasyong Cory Aquino, Ramos at Estrada. Sa katunayan, napabilang ang Pilipinas sa mga kakaunting ekonomiya sa Timog Silangang Asya na hindi nagbago ang takbo sa kabila ng naganap na global financial crisis noong taong 2008. Sa Administrasyong Arroyo, naisabatas ang kontrobersyal na Expanded Value Added Tax Law na nagsilbing centerpiece ng kanyang economic reform agenda. Bukod sa iba pang mga naiambag ng Arroyo administration sa paglago ng ekonomiya ng bansa, natatandaan nito ng karamihan dahil sa polisiya ng pagpapatupad nito ng holiday economics na naglalayong palakasin ang domestic tourism. Ika-15 Pangulo, Benigno C. Aquino III, 2010 to 2016. Siya ang unang pangulo na walang asawa at walang anak. Nilikha ang patakaran na walang wangwang. Pinasimulan ang K-12 na edukasyon sa Pilipinas. Pinalitan ang pangalan ng Office of the Press Secretary at ginawang Presidential Communications Operations Office at humirang ng mga bagong opisyal. Sinuspinde ng mga allowance at bonus ng mga miyembro ng government-owned and controlled corporation at mga miyembro ng lupon ng government financial institution. Pinangasiwaan ang 7.1% na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2012. Ika-16 na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, 2016 to 2022. Nakapagpamigay ng lupa sa mahigit na 400,000 na magsasaka sa ilalim ng Department of Agrarian Reform. Mahigit na 2 milyong Pilipino ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Malasakit Center. Pagbibigay sa mahigit na 2 milyong estudyante na libreng access sa kolehiyo. Pinagtibay ang pagpapatupad ng universal healthcare sa bansa. Nagpaigting ng war against drugs at sumuko ang kulang-kulang 2 milyong gumagamit ng illegal na droga at naiparehabilitate. Nakapagdagdag ng mahigit 100,000 classrooms sa bansa. Mahusay na pagtutok at pagtugon sa pandemya at malawakang pagtatayo ng mga pasilidad upang magamit ng mga pasyente ng COVID-19. Nagpagawa ng mga naglalakihan at nagagandahang mga bagong paliparan at seaports, maaabang tulay, kalsada at iba pang espesyal na utos para sa infrastruktura. Pagbili ng mga makabagong kagamitang pandigma, nakapagpasuko sa mahigit 18,000 rebel soldiers. Bumaba ang crime rate sa bansa. Sinasabi ng karamihan na ang paninilbihan ni Pangulong Duterte ay isang tapat at may malasakit sa mga Pilipino. At ang ika-17 at kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos Jr., 2022 to present. Pagbuwag sa mga opisina at ahensyang may duplicated and overlapping functions tulad ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, Office of the Cabinet Secretary at ang reorganization ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Pagbuo ng mahusay na economic team, pag-iimbita ng foreign investors at pagtugon sa pagkain at agrikultura. Nakapag-award na sa mahigit 10,000 families sa Camarines Sur ng flagship houses, kasalukuyang pagpapagawa ng 1.2 million units of houses as part of pambansang babahay para sa mga Pilipino Housing o 4PH.
Nagsilbing number 1 salesman ng bansa sa pamamagitan ng aktibong pagpapakilala sa bansa bilang investment destination at nagpalakas ng diplomatic relations sa mga bansang kanyang pinuntahan. Sa kanyang pag-upo, isinulong niya ang isang foreign policy na friends to all, enemy to none. Pinalakas ang pag-aangkin ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nilagdaan ang 6 na batas sa unang taon ng kanyang termino, ang SIM Registration Act o Republic Act 1 1934, suspension of barangay and SK elections, ang amendment of the fixed term of the Armed Forces of the Philippines officers o RA 1 1939, ang Maharlika Investment Fund Bill, ang Philippine Center for Disease Prevention and Control Act, ang Public-Private Partnership Act at ang New Agrarian Emancipation Act o RA 1 1953. Ang pagpapatibay at modernisasyon ng hukbong sandatahan sa pamamagitan ng programang Horizon 3, pag-acquire ng mga makabagong sandatang panglupa, panghimpapawid, at pandagat na kinakailangan sa pagtatanggol ng ating soberanya at marami pang mahahalaga at makabuluhang accomplishments para sa ating bansa. At ito ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sino si Marcela Marcelo? Si Marcela Marcelo ay isang Pilipinang general na lumaban sa himagsikang Pilipino laban sa pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol. Tinagurian siyang Selang Bagsik dahil sa kanyang katapangan sa digmaan. Ipinanganak si Marcela noong 1869 sa Malibay na noon ay bahagi pa ng Parañaque. Siya ay mula sa isang pamilyang nakakaangat na may-ari ng isang taniman ng bunga ng areka. Napangasawa niya si Quirico Lugo, isang lalaki mula sa Aguho, Pateros, at sila ay nagkaroon ng isang anak. Nang lumala ang pag-atake ng mga Espanyol laban sa mga Pilipinong revolusyonaryo, napilitang lumikas ang mga taga-Malibay, kabilang si Marcela, patungo sa Cavite na nasa ilalim ng kontrol ng mga Pilipino. Ang asawa ni Marcela ay kasapi ng katipunan at nahuli at napatay ng mga Espanyol. Nang dakpin ng mga Guardia Sibil si Quirico, tahimik siyang pinanood ni Marcela, walang iyak o protesta. Matapos hulihin si Quirico, ipinagkatiwala ni Marcela ang kanilang anak sa kanyang kapatid at naganap ng mga revolusyonaryo upang salakayin ang mga Espanyol sa kanilang mga trench. Aktibong kasapi si Marcela ng katipunan at itinaas siya sa ranggong general na nanguna sa sarili niyang unit sa mga laban. Bagamat bihira at hindi inaasahan para sa isang babae, nang makita ng mga kalaban ang kanyang tapang, binansagan siyang Selang Bagsik. Nang hikayat at nagsanay si Marcela ng mga batang kasapi ng katipunan mula edad 14 hanggang 18. Pinamahalaan din niya ang pangangalaga sa mga nasugatang kasapi ng katipunan sa Bulacan. Noong 1897, namatay si Marcela sa labanan sa Pasong Santol sa Dasmariñas. Pinangunahan niya ang kanyang unit upang sumugod sa gitna ng hukbo ng mga Espanyol. Ngunit natamaan si Marcela ng bala sa ulo ng mga kalaban. Inilarawan si Marcela ng dating kalihim ni Emilio Aguinaldo na si Carlos V. Ronquillo. Ang isa sa aming mga unit ay pinamumunuan ng isang babaeng may malaking tapang, isang may bahay na may anak, isang babae mula sa Pasay. Kung hindi kami nagkakamali, na laging nasa gitna ng labanan, walang ibang sandata kundi bolo. Siya ay namatay bilang isang bayani nang makuha ang mga trench ng mga Espanyol sa Pasong Santol. Ang aksyon na ito ay nagdulot ng takot sa mga Espanyol na tumakbo at minalayas ng mga sundalo at mga voluntaryong Tagalog.
At ito ang kwento ng babaeng general na si Marcela Marcelo. Ang maikling istorya ng Makati noong 1571. Noong una, kilala ang Makati bilang San Pedro de Makati na nagpapakita ng makulay na kasaysayan at mga tradisyon na may ilang siglong kasaysayan ng lugar. Itinatag ang Makati noong 1670 bilang isang bisita ng Santa Ana de Sapa sa ilalim ng jurisdiksyon ng mga Franciscan. Ang ating minamahal na lungsod ay isang lugar na tinutukoy na walang halaga noong 1571 ng Espanyol na manlalakbay na si Don Miguel Lopez de Legazpi. Sa isang pagkakataon noong taong iyon, habang siya ay naglalakbay sa mga latian ng Ilog Pasig, tinanong niya ang mga katutubong naninirahan sa lugar tungkol sa kanilang lokasyon at nalito ang mga ito at nagsabi ng Makati na, kumakati na nangangahulugang ang tubig ay bumababa. Noong Pebrero 28, 1914, ipinasa ng Philippine Legislature ang Act 2390 na pinaikli ang pangalang San Pedro de Makati patungong Makati. Ang Makati ay naging isang lungsod sa bisa ng Republic Act 7854 noong Enero 2, 1995. Naging walang katapat ang Makati bilang pinansyal at pangkalakal na kabisera ng Pilipinas, kung saan ang dating walang halaga na latian ay naging mahalagang ari-arian at isang matalinong digital na lungsod. Taguig, mula sa simpleng bayan hanggang sa makabagong lungsod. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang kwento ng Taguig. Mula sa napakasimpleng simula bilang isang bayan ng mga magsasaka at mangingisda hanggang sa pag-angat bilang isang makabagong lungsod na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng mamamayan. Ang Taguig ay galing sa salitang Taga-Giik na ang ibig sabihin ay rice thresher. Ang Taguig ay kalaunay naging Taguig. Bago dumating ang mga Espanyol, ang Taguig ay isang bahagi ng kaharian ng Tondo na pinamumunuan ni Raja Sulaiman. Mayroon ding mga ebidensya na ang mga Inchik ay namalagi sa lugar na yaon na nasiwalat kamakailan lamang sa pagkakahukay sa mga iba't ibang mga artifacts tulad ng baso, tasa, mga plato at iba pang mga kagamitan na mayroong mga karakter na Inchik. Ito ay pinaniniwala ang nagmula sa dinastiyang Ming sa China. Ang Taguig ang isa sa mga pinakaunang kilalang teritoryo kung saan lumaganap ang Kristyanismo nang masupil ng mga Espanyol ang isla ng Luzon sa pamamagitan ng paglalayag ni Legazpi noong 1571. Sa pagitan ng mga taon ng 1582 at 1583, ang Taguig ay isang enkomyenda ng Tondo na pinamamahalaan ng isang alkalde mayor, Captain Vergara. Taong 1587 nang ang Taguig ay tinatag bilang isang hiwalay na pueblo o bayan ng dating lalawigan ng Maynila. Si Juan Basi ang kapitan mula 1587 hanggang 1588. Ayon sa mga tala, ang Taguig ay dating may 9 na mga baryo: Bagong Bayan, Bambang, Hagonoy, Palingon, Santa Ana, Tipas, Tuktukan, Ususan, at Wawa.
Nakita sa tala na ang tipas ay naghain na ng pagnanais na maging isang independenteng bayan, ngunit ay tinanggihan ng pamahalaang Espanyol. Noong panahong iyon, ang Taguig ay mapupuntahan sa pamamagitan ng Ilog Pasig na kung saan ay konektado sa dalawang malalaking katawan ng tubig, ang Manila Bay at lawa ng Laguna. Ang populasyon noon ay tinatayang 800 na tributes. Ang bayan ay napagkukunan ng sapat na bigas para sa kanilang pagkonsumo, subalit may kakaunting mga tubo para dalhin sa kiskisan. Ang mga tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda habang ang mga kababaihan ay naghahabi ng telang koton at sawali mula sa mga piraso ng kawayan. Ang mga tao ng Taguig ay kilala sa paglaban sa parehong pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol at Amerikano. Noong mga unang bahagi ng pananakop ng mga Espanyol, sinubukan ni Don Juan Basic, kapitan ng Taguig noong 1587 hanggang 1588 na pabagsakin ang pamahalang Espanyol, subalit siya'y nabigo at ipinatapon ng 2 taon bilang kaparusahan. Nang bago pa lamang ang katipunan, maraming mula sa Taguig ang naging mga tagasunod at di naglaon ay sumali sa pag-aalsa. Ang mga tao ng Taguig ay sumali rin sa revolusyonaryong pamahalaan ni General Emilio Aguinaldo noong Agosto 6, 1878. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, sila ay nakibaka laban sa puwersa ni General Wheaton sa ilalim ng pamumuno ni General Pio del Pilar. Nasa tala rin na noong Pebrero 6, 1889 ang mga puwersa ng Pilipino kasama ang mga revolutionaryos ang nagpalaya sa isang kampo ng mga Amerikano sa burol ng Taguig na ngayon ay bahagi ng Pateros at Fort Bonifacio. Subalit natalo sila sa mga Amerikano sa higit nitong kahusayan sa pagsasanay at magagandang kagamitan. Tuluyang napasailalim ang Taguig sa 1st Washington Volunteer Infantry na pinamumunuan ni Colonel Wally. Ang pagkatalo ng mga Pilipino matapos ang 2 taon ng pakikibaka laban sa mga puwersang Amerikano ang nagpasailalim sa Pilipinas sa ibang sistema ng pamamahala. Noong Agosto 14, 1878, inokupa ng Estados Unidos ang isla at nagtatag ng pamahalang militar kung saan si General Wesley Merritt ang itinalagang unang gobernador militar. Ginampanan niya ang kapangyarihang legislatibo hanggang Setyembre 1, 1900. Sa simula ng rehimeng Amerikano, ang Taguig ay hinirang bilang isang independenteng bayan sa pagpapatupad ng General Order bilang 4 noong Marso 29, 1900. Ang bayan ay isinama sa kagagawang lalawigan ng Rizal nang ipinatupad ng Komisyon ng Pilipinas ang Act bilang 137 noong Hunyo 11, 1901. Noong Oktubre 12, 1903, ang Taguig, Muntinlupa at Pateros ay pinagsama sa bisa ng Act bilang 942 kung saan ang Pateros nag-host ng pamahalaang bayan. Ang pagsama-sama ay hindi tumagal ng dahil makalipas ang 1 buwan, ang Muntinlupa ay inihiwalay at ginawang bahagi ng binyan ng Act bilang 1008 ay ipinatupad noong Nobyembre 25, 1903. Gayunpaman, ito ay ibinalik sa Taguig noong Marso 22, 1905 sa pagpapatupad ng Act bilang 1308. Noong Pebrero 29, 1908, ang Taguig ay ipinahayag muli bilang isang malayang munisipalidad sa bisa ng Executive Order bilang 20. Kalaunan ang Pateros ay nahiwalay mula sa Taguig at parehong naging malayang bayan ng lalawigan ng Rizal noong Enero 1, 1918. Sa panahon din ng kolonya ng Amerika, nabili din ng pamahalaan ng Estados Unidos ang 25.78 km² ari-arian ng Taguig para sa layuning militar.
Ang malaking piraso ng lupa na may TCT petsang 1902 ay ginawang isang kampo at pagkatapos ay pinangalan ng Fort McKinley, pinangalanan alinsunod sa ika-25 na Pangulo ng Estados Unidos, William McKinley. Nang inokupa ng mga Hapones ang Pilipinas noong 1942, sinakop ng hukbong imperial ng Hapon ang Fort McKinley. Inokupa nila ang kampo ng militar hanggang sa katapusan ng digmaan noong 1945. Pagkatapos maging malaya ng Pilipinas mula sa Estados Unidos noong Hulyo 4, 1946, ibinigay ng Estados Unidos sa Republika ng Pilipinas ang lahat ng karapatan ng pagmamay-ari, kapangyarihan, pangangasiwa at kontrol sa teritoryo ng Pilipinas maliban sa paggamit ng mga base militar. Noong Mayo 14, 1949, ang Fort McKinley ay inilipat sa pamahalaan ng Pilipinas sa bisa ng US Embassy Note bilang 0570. Ang Fort McKinley ay ginawang permanenteng punong himpilan ng hukbong katihan ng Pilipinas noong 1957 at di kalaunay pinalitan ng pangalan patungo Fort Bonifacio alinsunod sa ama ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya, si Andres Bonifacio. Ang pampolitikang pagkakahati ng bayan ay pinalitan ng barangay alinsunod sa pagpapatupad ng Integrated Reorganization Plan sa bansa noong 1970 nang ang bansa ay nasa ilalim ng batas militar. Dahil sa IRP, nadagdagan ang pagkakahati nito sa 18 mga barangay: Bagong Tanyag, Bagong Bayan, Bambang, Calzada, Hagonoy, Ibayo Tipas, Ligid Tipas, Maharlika, Napindan, Palingon, Signal Village, Santa Ana, Tuktukan, Upper Bikutan, Ususan, Wawa at Western Bikutan. Di kalaunay na idagdag sa kanyang nasasakupan ang barangay Fort Bonifacio. Noong Nobyembre 7, 1975, ang Taguig ay kinuha mula sa lalawigan ng Rizal para mabuo ang Kalakhang, Maynila sa pamamagitan ng Presidential Decree bilang 824. Sa ngayon, ang Taguig ay isa pa rin sa 17 mga lungsod at bayan na bumubuo sa Kalakhang, Maynila. Taong 1978, isang batas ang ipinasa sa Kongreso na nagsusulong sa pagiging lungsod ng Taguig. Ang resulta ng plebisito noong Abril ay nagpakita na ang mga mamamayan ay ayaw sa pagiging lungsod nito. Isang petisyon ang inihain sa Kataas-Taasang Hukuman ng Pilipinas na muling bilangin ang naganap na plebisito at noong Pebrero 11, 2004, inatasan ng Kataas-Taasang Hukuman sa Komisyon sa Halalan na magbilang ulit. Ayon sa muling pagbibilang, marami sa mga mamamayan ang may gusto na maging isang lungsod ng Taguig. 21,105 ang oo at 19,460 ang hindi. Noong Desyembre 8, 2004, ang Taguig ay ganap ng naging lungsod. Matatagpuan ang Taguig sa kanlurang pampang ng Laguna de Bay at pinapaligiran ng Muntinlupa sa timog, Parañaque sa timog kanluran, Pasay sa kanluran, Hilagang Silangan naman ang Taytay, Rizal at sa hilaga naman ang Makati, Pateros at Pasig. Ang Taguig ay isang lungsod na sakop ng Kalakhang, Maynila sa Pilipinas. Dating komunidad ng palaisdaan sa pampang ng Laguna de Bay, ngunit ngayon isa na itong residential at industrial na arabal ng Maynila. Lalong umunlad ang lungsod pagkatapos ng pagpapatayo ng mga nagtataasang gusali at mga kalsada sa lungsod. Arnis, laro ng lahing matapang. Sa bawat sulok ng ating kasaysayan, may sining na isinilang hindi para sa libangan lamang, kundi para sa pagtatanggol, para sa dangal, at para sa bayan.
Ito ang arnis, ang pambansang laro ng Pilipinas. Bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop, sanay na sa pakikibaka ang mga ninuno natin. Ang kanilang sandata, mga kahoy na baston. Ang kanilang galaw, mabilis, matalino, at maingat. Tinawag nila itong kali, eskrima, o mas kilala ngayon bilang arnis. Ito ay sining ng pakikipaglaban, sining na may disiplina, respeto at taktika. Sining ng isang lahing may tapang at talino. Noong taong 2009, sa bisa ng Republic Act 9850, formal na kinilala ang arnis bilang pambansang martial art at laro ng Pilipinas. Isang pagpupugay sa likhang Pinoy. Isang paalala na ang ating kultura ay buhay, lumalaban at patuloy na ipinagmamalaki. Sa kasalukuyan, ang arnis ay hindi lamang makikita sa mga paaralan at paligsahan. Ginagamit na rin ito sa mga pelikula maging sa Hollywood. Ang mga galaw ng arnis, ginaya na ng mga bida ng action films. Isa na namang patunay na ang galing ng Pilipino ay hinahangaan sa buong mundo. Sa arnis, hawak natin ang ating kasaysayan. Kasama ang bawat palo, bawat galaw, at bawat hakbang ay ang alaala ng lahing matatag, matapang, at malasakit. Ito ang ating laro, ito ang ating sining at ito ang ating pagkakakilanlan. Ito ang arnis at ito ang Pilipinas. Jones Bridge, isang makasaysayang liwanag sa Maynila. Ang Jones Bridge ay isa sa pinakamakasaysayang tulay ng Maynila na muling sumikat sa pamamagitan ng isang proyekto na naglalayong ipakita ang ganda ng arkitektura at kultura ng lungsod. Mula sa kanyang orihinal na disenyo noong panahon ng Amerikano, nananatili itong saksi sa pagbabago ng Maynila mula sa digmaan at rekonstruksyon hanggang sa makabagong pagsisikap na panatilihin ang kanyang kahalagahan bilang isang pamanang pangkultura. Ang Chinatown Revitalization Project ay muling nagbigay buhay sa Jones Bridge upang higit pang pagyamanin ang kasaysayan, kultura at kabuhayan ng Binondo. Layunin ng proyektong ito na gawing mas ligtas, mas bukas at mas maunlad ang mga makasaysayang distrito para sa mga pamilya, manggagawa, mag-aaral at maliliit na negosyo. Noong June 7, 2025, naging sentro muli ng pansin ang tulay sa pamamagitan ng weekly lights and sound show bahagi ng Pasig na bigyang buhay muli. Higit sa pagiging daanan, layunin nitong ipakita ang Jones Bridge bilang isang sagisag ng muling pag-usbong ng Maynila. Sa gabi, habang lumulubog ang araw at sumisindi ang mga ilaw na nagpapalamuti sa tulay, masisilayan ang mga dumaraan ang pambihirang ganda nito, isang patunay sa patuloy na pagsisikap na panatilihin buhay ang kasaysayan. Kung ikaw ay nasa Maynila, huwag palampasin ang pagkakataong masaksihan ang muling pagsilang ng isa sa pinakamahalagang istruktura ng lungsod. Ito ang Jones Bridge, isang makasaysayang tulay ng Maynila. Ano ang Independence Day? Araw ng Kalayaan o Independence Day ay isang pambansang pagdiriwang sa Pilipinas tuwing Hunyo 12. Ito ay ginugunita bilang araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya noong 1898. Ang makasaysayang deklarasyon ay pinangunahan ni Emilio Aguinaldo sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite,
kung saan unang itinaas ang watawat ng Pilipinas at tinugtog ang Marcha Nacional Filipina na kalaunan ay naging pambansang awit. Bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan, ang Araw ng Kalayaan ay pinagdiriwang sa buong bansa sa pamamagitan ng mga parada, seremonya at iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Alam mo ba na si Francisco Dagohoy ang namuno sa pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas? Tumagal ito ng 85 taon. Tama, mula 1744 hanggang 1829. Si Dagohoy at ang kanyang mga tagasunod ay lumaban sa pamumuno ng mga Kastila. Pero ano nga ba ang nagtulak sa kahanga-hangang pag-aalsang ito? Nagsimula ito sa isang kawalang katarungan. Ang kapatid ni Dagohoy ay tinanggihan ng isang paring Kastila na mabigyan ng maayos na Kristiyanong libing. Dahil dito, nag-alab ang determinasyon ni Francisco na lumaban. Tinipon niya ang libu-libong mga mamamayan at nagtayo ng kuta sa kabundukan ng Bohol. Sa kabila ng maraming pagtatangka, hindi nagawang supilin ng mga Kastila ang pag-aalsa ni Dagohoy. Ang kanyang pamumuno ay naging inspirasyon ng matagal na paglaban. Kahit matapos ang kanyang kamatayan, nagpatuloy ang rebelyon. Ang kanyang pamana ay nananatiling simbolo ng katapangan at katatagan ng mga Pilipino. Ang pag-aalsa ni Francisco Dagohoy ay nagpapaalala sa atin na ang tapang ng isang tao ay maaaring magsimula ng kilosang kayang baguhin ang kasaysayan. Sa mundo ng bilyar, may isang pangalan na nangingibabaw, Efren Bata Reyes. Ngayon, ating alamin kung paano siya naging the greatest pool player of all time at ano ang kanyang legacy sa ating bayan. Sa mundo ng bilyar, may isang pangalang hindi kailanman malilimutan. Efren Bata Reyes, isang simpleng lalaki mula sa Pampanga na may pambihirang galing, diskarte at puso. Sa bawat palo ng kanyang tako, tila may mahika, kaya tinawag siyang The Magician. Hindi siya nagsimula sa Marangyang Arena. Sa murang edad, naglaro siya sa mga lumang mesa ng bilyar sa Maynila, minsang natutulog pa sa ilalim ng mesa dahil walang matuluyan. Pero sa bawat laban, pinatunayan niyang hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay. Taong 1995, gulat ang buong mundo nang talunin niya ang mga pinakamagagaling sa Amerika. Mula noon, sunod-sunod ang kanyang panalo World 9-Ball Champion, World 8-Ball Champion at higit sa 100 international titles. Ngunit higit sa lahat, si Efren ay huwaran ng kababaang loob. Kahit siya'y kinikilala bilang pinakamahusay sa lahat ng panahon, nananatili siyang mapagkumbaba, masayahin at inspirasyon sa bawat Pilipino. Ngayong siya'y ginawaran bilang greatest pool player of all time, hindi lang ito tagumpay ni Efren, ito'y tagumpay ng bawat Pilipinong nangangarap, nagsusumikap at hindi sumusuko. Efren Bata Reyes, salamat sa mahika. Salamat sa inspirasyon. Ikaw ang alamat ng bilyar at ang puso ng bayan. Lapu-Lapu ba talaga ang pumatay kay Magellan? Hindi tiyak kung si Lapu-Lapu mismo ang pumatay kay Ferdinand Magellan, ngunit malinaw na sa tala ng kasaysayan na siya ang matapang na pinuno ng mga mandirigmang Pilipino sa makasaysayang labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521. Isang sagupaan na humantong sa pagkamatay ng kilalang Portuges na manlalakbay. Ayon sa salaysay ni Antonio Pigafetta, ang opisyal na tagapagtala ng ekspedisyon ni Magellan, si Magellan ay nasawi matapos tamaan ng pana at palibutan ng mga mandirigmang katutubo. Walang direktang pahayag na si Lapu-Lapu ang tumapos sa buhay ni Magellan, sa halip ipinapakita ng tala na ang kanyang mga tauhan ang aktwal na nakipaglaban at nagwagi sa labanan. Sa pananaw ng sambayan ng Pilipino, si Lapu-Lapu ay higit pa sa isang mandirigma.
Siya ay simbolo ng unang matagumpay na pagtutol sa dayuhang mananakop. Bagamat hindi siya ang literal na pumatay kay Magellan, ang kanyang pamumuno at paninindigan ang naging susi sa tagumpay ng mga katutubo. Dahil dito, kinikilala siya bilang kauna-unahang bayani ng Pilipinas, isang huwaran ng tapang, dangal at pagmamahal sa bayan.